Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, ganap na 1:00 ng hapon, Sabado, 30 ng Mayo, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Posibleng magpatupad ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng pagluwag ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay sa pagtaya, maaaring magpatupad ng bawas presyo na nasa 6 na piso at 50 sentimo hanggang 7 piso at 50 sentimo sa kada litro ng diesel, habang 3 piso at 50 sentimo hanggang 4 na piso at 50 sentimo kada litro naman ng gasolina. Ayon sa ulat na impluwensyahan ng pagbaba ng presyo ng mas positibong pananaw sa posibleng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nakatulong upang mabawasan ang pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahan din ang pagbuti ng supply ng diesel habang natiling matatag ang galaw ng presyo ng gasolina sa mga pamilihan sa Asia. Matatandaan nito nakaraang linggo ay nagpatupad ng taas presyo na aabot sa piso at 76 na sentimo kada litro ng diesel at piso at 60 sentimo sa kada litro sa gasolina. Ayon naman sa Department of Energy, natiling sapat ang supply ng langis sa bansa na may average fuel inventory na katumbas ng halos 45 araw hanggang nitong Mayo 22. Magbabalik ang mga balita mamayang 2:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pungo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Adamson University, Baliwag University, La Consolacion University Philippines, Centro Escolar University Manila, Centro Escolar University Malolos, Colegio de San Juan de Letran, Far Eastern University, Pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, Radyo Pilimon. Universidad de Manila, WCC Aeronautical and Technological College. Campus Hour Season 13 Youth Serving Europe. tuwing Sabado mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Campus Hour Season 13 Youth Serving Europe. Sa bawat daang tatahakin, may kwento't aral na bibit-bitin. Bawat boses pakikinggan, Vox Consolasyon, walang iwanan. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Di mo na kinakailangan pang mag-alinlangan. Kasama mo, mapapakinggan mo ang kabataan. Ang boses na magbibigay ng kaliwanagan. Konsolasyon ay pakinggan. Hindi mo na alam ang gagawin. Huwag mong kalimutang magdasal, kaibigan. Dahil bilang kabataan, dapat lagi nating tandaan na sa bawat oras ng pasakit at paghihirap na pasan-pasan, huwag mong kalilimutan. Diyos ang ating sandalan. Huwag kang mag-alinlangan.
Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik, mga kabataang puno ng saya, pananampalataya at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Kapanalig, handa ka na bang makinig? Dito kinikilala ang iyong tinig. Ito ang Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. Ako ang inyong Kapanalig Angelo. At sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong Kapanalig, Kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ngunit bago tayo opisyal na magsimula, damhin natin ang mainit na presensya ng ating Panginoong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay. Maraming salamat sa mga biyaya at talentong ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw na ito, samahan mo po kami sa bawat sandali. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, mabuting hangarin at pusong handang tumanggap at magbahagi ng kabutihan. Naway ang mapag-uusapan namin ngayong araw ay maging makabuluhan, kapaki-pakinabang at magdulot ng kaalaman at inspirasyon sa bawat nakikinig. San Agustin, ipanalangin niyo po kami. Mahal na Birhen ng Konsolasyon, ipanalangin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. At syempre naman, isang mapagpalang tanghali din, Kapanalig Angela. Magandang tanghali rin, Kapanalig Angelo. Grabe, 5 at huling episode na tayo ng Vox Konsolasyon na talaga namang ito na yung huling pagkakataon natin para muling makapagbahagi ng mga kwento, aral at mensahe para sa ating mga kapanalig. Pero, bago natin simulan yung ating talakayin ngayong araw, ay gusto ko munang gamitin ang oportunidad na ito. Mga kapanalig, maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal at patuloy niyong pagsuporta sa amin. Mula po nung episode 1 hanggang ngayon na huling episode namin ay damang-dama po namin ang mainit niyong pagmamahal. Kaya mga kapanalig, sa huling pagkakataon, maraming salamat po. Magandang tanghali po sa lahat ng kapanalig na nakikinig. Ramdam ko yung excitement at saya, Kapanalig Angelo. At dun pa lang mula episode 1, tinalakay natin yung working student. Episode 2, yung pagmamahal ng mga nanay. Episode 3, mental health awareness. At last Saturday, yung episode 4, yung importance ng journalism. At dun pa lang nakita natin yung suporta ng mga kapanalig natin since episode 1. At talaga nga namang sobrang nakarelate po sila sa mga drama episode na hinatid natin. Kumbaga, Kapanalig Angela, ang dami na pala nating mga kwento na naibahagi sa ating mga kapanalig. Pero nakakatuwa na sobrang relatable nito kasi kumbaga sinasalamin nito yung tunay na pinagdadaanan natin bilang isang mamamayan. Pero mula dito, Kapanalig Angela, nakakataba rin ang puso. Kasi kung i-observe natin, kapag may mga pinagdadaanan yung karakter natin sa kwento, may mga bigat sila na pasan-pasan at daladala, palagi silang lumalapit sa Panginoon at humihingi ng gabay. At
nakakatuwa na kung papansinin natin, lahat yun ay nalalampasan nila. Kaya siguro, mga kapanalig, ito po ay isang munting paalala na kapag po may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, mga problema o minsan ay naliligaw tayo, palagi po tayong lumapit sa Diyos at siguradong gagabayan niya po tayo para malampasan ang lahat ng ito. At doon pa lang, kapanalig Angelo, makikita natin na sa bawat drama episodes po na pinalabas natin is talagang may impact. Totoo. At message na nais iparating sa mga kapanalig natin na talaga namang kapupulutan ng inspirasyon. Kaya naman mga kapanalig, para sa huling episode po ng Vox Konsolasyon ay iaalay namin sa inyo ang makabuluhang talakayan na siguradong kapupulutan nyo ng inspirasyon sa pagpapatuloy. Kaya mga kapanalig, para mas mapalalim pa ang ating usapan ngayong hapon, maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahes sa ating text line na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mapapakinggan at mapapanood nyo rin kami sa YouTube channel Veritas PH at Facebook page DZRV846 at maging sa Veritas Sky Cable 211. Ngayon naman mga kapanalig ay ating palawakin ang ating kaalaman dito sa Isip-Isip Muna! Para sa ating katanungan, sa mga panahong sinusubukan ng buhay, paano mo mas ipinagtitibay ang iyong pananampalataya? At paano mo mas pinaiigting ang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mabibigat na pagsubok? Mga kapanalig, maaari niyong ipadala ang inyong sagot gamit ang hashtag JustSaying sa ating comment section sa ating live stream mula sa DZRV846 sa YouTube at Facebook. At syempre po, makikita niyo rin kami sa ating Facebook page na LCUP Campus Hour Vox Konsolasyon. Muli, para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Ayan mga kapanalig, dumako naman tayo sa ating radio drama segment kung saan masasaksihan po natin ang kwento ng isang individual na puno ng pangarap. Ngunit habang nagpoprogreso po at inaabot niya ang mga ito, hindi po niya naiiwasan na may mga balakid at mga may problema siyang kinakaharap sa pag-abot nito. Grabe kapanalig Angela, sobrang relatable ng kwento na meron tayo, lalo na't alam natin na lahat naman ng mga tao, mga mamamayan at mga kapanalig na nakikinig sa atin ay mayroong mga pangarap. Pero mula dito, hindi talaga natin maiiwasan na sa pag-abot ng mga ito ay may mga problema tayong nakikita o pinagdadaanan. Kaya mula dito kapanalig Angela, ay nako talaga namang gusto kong tanungin kung ano talaga yung isang pangarap mo na gusto mong abutin na kahit na puno ng problema, ipagpapatuloy mo talaga ito. Ang hirap nung tanong, siguro balikan ko na lang yung pagkabata ko. Lumaki po kasi ko na hindi financially secured yung pamilya. Kumbaga, average income lang po yung kinikita ng mga magulang ko. Siguro bilang bata, pangarap ko talaga na maayos yung buhay namin, na hindi namin kailanganin na maghanap ng uulam namin, ano yung hahanapin namin na panggastos. Doon pa lang parang natutunan ko, iba pala yung sitwasyon natin. At doon parang natutunan ko paano maging madiskarte sa buhay, na parang hindi lahat ng pangarap natin ngayon maaabot natin. Siguro parang nire-ready lang tayo ni Lord sa timeline niya kung ano ba yung plano niya para sa atin. At doon pa lang sa tanong na yon, gusto ko ring malaman kung ano yung pangarap mo rin na ganun, na pareho tayo. Grabe ka panalig Angela, unang-una sa lahat, sobrang nakaka-touch nung sinabi mo na kumbaga yung pangarap mo hindi lang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo. Siguro para sa akin, para sagutin ko yung katanungan na to, sobrang simple lang ng sagot ko eh. Gusto ko lang talagang matutunan kung paano maging masaya at gusto ko lang matutunan kung paano maging kontento. Sa buhay kasi natin, mapapansin naman natin na lahat tayo ay may pangarap. Pangarap natin na makapagtapos ng pag-aaral, na magkaroon ng magandang trabaho, na magkaroon ng sapat na kita, na mabili yung mga gusto natin, kagaya na lamang ng magkakaroon ng sariling sasakyan o sariling bahay o kahit na yung oportunidad na makapagbahagi tayo ng blessings para sa iba. Pero kasi kapanalig Angela, sa pag-abot ng mga ito, hindi naman sinisigurado na kapag nakamtan natin yung lahat ng pangarap na to, tunay tayong magiging masaya. Kaya siguro para sa akin kapanalig Angela, pangarap ko lang na matutunan kung paano
genuinely maging kontento. Nang sa gayon, kung ano man yung ipagkakaloob sa akin ng Diyos, matupad ko man yung lahat ng pangarap ko, sigurado ako sa sarili ko na tunay akong magiging masaya. Kasi naniniwala ako na yung tunay na kaligayahan, dapat alam natin kung paano maging kontento. Tama ka riyan, Kapanalig Angelo, at grabe, nakakatuwa at nakakataba sa puso na marinig yung mga sinabi mo kasi iba't iba yung definition natin ng happiness at success, at dun palang makikita natin kung gaano ba natin view yung buhay at kung gaano tayo nagiging appreciative sa mga bagay na nakukuha natin. Kaya mga kapanalig, kung meron po tayong talaga namang pangarap na gustong matupad sa ating mga puso, wag po nating hahayaan yung mga problema na pigilan tayo na abutin ito. Subalit, gamitin po natin ito bilang isang makapangyarihang instrumento para matupad ang lahat ng ating mga pangarap. At mula dito mga kapanalig, ay talaga namang sobrang excited na po ako sa kung ano po kayang mga aral ang matututunan nyo sa ating radio drama episode ngayon. Mga kapanalig, ito po ang Sa Himig ng Buhay. Kaya mo bang ipagpalit ang matagal mo ng pangarap kapag hindi umaayon ng mga taong nakapaligid sa iyo? Magiging sapat kaya ang kagustuhan mong tuparin ang mga ito o mas magiging matimbang ang sasabihin ng ibang tao? At para sa ating panghuling kwentong ihahatid namin sa inyo, narito ang dulang pinamagatang Be It Done Unto Me. Sanay na ako sa ganitong setup. Arrange dates na si Mama ang nag-aayos. Guys like George, masipag, mabait, magaling na doktor. Pero, sa totoo lang, I wish she'd stop introducing me to them. So, how's your residency? I hope my mom's been treating you well. Honestly, your mom, Dr. Elise, medyo sick siya. Medyo? Okay, fine. Sweet talaga siya. Last time nga, she kicked out someone sa OR dahil na-late lang ng pinagsabihin mo. Classic, Dr. Elise. Meticulosa talaga yan. That's why she's good at her job. Right? But to be honest, I really admire your mom. I feel bad for As a George. self-made doctor. Sinisayang ko lang ang oras niya. Kung naman ako sana ang pagiging prangka ni Mama, baka matagal ko nang sinundan ang tunay kong pangarap. Hi Maria! Here's the registration link para dun sa Vocational Talk with Sister Shane. No pressure at all sa pag-attend, pero this is a great opportunity to meet other girls like you and to learn more about the vocation. Baka, sign na rin to from God. Either way, we'd be happy to see you there. So yun, next week may flight ako pa New Zealand. Tapos, That's really nice, George. I don't need to be good, pero I have to go now. May emergency lang. is everything good? Yeah, everything's good. No, just medical school stuff. Alam mo. You don't have to... No, it's okay. It's Okay, fine. sweet. I'm really sorry, yeah. I'll just message you na lang. Baka, sign na rin to from God. Lord, sign na po ba to? Ang bilis niyo naman pong samagat, nagbibiro lang po ako kanina. This is a great opportunity to meet other girls like you and to learn more about the vocation. Your father and I worked very hard para sa legacy ng ospital natin. You're lucky, ha? Your future is all set. Lord, Mama Mary, kayo na pong bahala. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakakasagot ang tinatawag ng Diyos. Minsan, kailangan din natin ng mas mahabang panahon para pag-isipan ito. Kaya wag na wag niyong kalilimutan magdasal. At naway katulad ni Santa Monica, gabayan din kayo ng Birheng Maria patungo sa Diyos. Salamat, Maria, pero hindi mo na kailangan tumulong at mapapagod ka na. Okay lang po, sister. Mas nakapag-isip po ko pag may ginagawa. Bakit? May bumabagabag ba sa'yo? Wala naman po. Pero, sister, curious lang po ako. Paano niyo po na sigurado kung para sa inyo po talaga yung pagmamadre? Alam mo, hindi rin naman naging madali sa akin yan. May mga kailangan akong iwan tulad na lang ng pagtatrabaho ko bilang psychiatrist at dati kong nobyo. Dad,
Ka-boyfriend po kayo dati? Oo naman. Kala ko nga, mahihirapan siyang tanggapin. Pero salamat sa Diyos at naging maunawain siya. Mahirap lang sa simula kasi ayoko nakakasakit ng damdamin ng iba. Lalo na kung mahal ko sa buhay yung pinag-uusapan. Sister, di po ba kayo nagsisi sa naging desisyon niyo? Hindi. Ang pagpili sa Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa akin. At nakakatakot, oo, pero sigurado akong mas lalo kong pagsisisihan kung hindi ko sinubukang magpatotoo sa sarili ko. Kaya ikaw, Maria, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit ano pang mangyari, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Ano po? Kumusta ang exam? Okay naman po. Tama. Sigurado ka? Alam namin kung saan ka nanggaling. Sinabi na ni Yaya. Yaya. Diyos ko naman, Maria. Retreat center? Ano? Magmamadre ka? Pa, nagpunta lang naman po ako doon kasi gusto ko lang masigurado. Masiguradong ano? Masiguradong sasayangin mo yung pinaghirapan namin ng nanay mo para sa'yo? Iha, maswerte ka nga, takaplano na ang lahat. When I was your age, I had to work twice as hard as everybody else para lang makagraduate. Yun na nga po yung... Huwag mong sayangin yung mga opportunity na binibigay namin sa'yo. Ayan ma, plano kayo ng plano. Puro plano para sa pamilya, para sa ospital, but it was never for me. Hindi niyo naman po tinatanong kung ano yung gusto ko sa buhay ko. Wala kang utang na loob, Maria. That's enough, Rafael! Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Mga kapanalig, ating tunghayan at samahan ang mahal na ina, Birhen ng Nuestra Señora de la Consolación y Correa de Paombong para sa kaniyang koronasyon episkopal ngayong ika-6 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa makasaysayang parokya ng Santiago Apostol, Paombong, Bulacan. Mga kapanalig, ako si Father Jig Santa Rita Garcia, ang kura paroko ng parokya ng Santiago Apostol dito sa Paombong, Bulacan. Halina at tayo'y magpakupkop sa Nuestra Señora de la Consolación y Correa, ang patron ng Pandangal, ina at reynang mapang-aliw ng bayan ng Paombong. Sa ika-6 ng Setyembre, taong kasalukuyan, magkakaroon ng koronasyong episkopal dito sa aming parokya. Kayo'y aming inaasahan. Ang ating mahal na ina ay kayo'y inaanyayahan. Halina, tayo'y makiisa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Naghahanap ka ba ng paaralang may kalidad na edukasyon at matibay na pagpapahalagang Kristiyano? Tara na at kilalanin ang Manila Ecclesiastical Province School Systems Association, ang tahanan ng mahusay, disiplinado at makadiyos na mga mag-aaral sa MAPSA Schools. Hindi lang talino ang hinuhubog, kundi pati pananampalataya, paggalang at pagmamahal sa kapwa mula preschool hanggang senior high school. Siguradong dekalidad ang edukasyon na inaalok ng ating mga Catholic schools. Suportahan at tangkilikin ang mga paaralang kabilang sa MAPSA. Dito, bawat estudyante ay inihahanda hindi lamang para sa magandang kinabukasan, kundi para maging mabuting tao at responsableng mamamayan. Mag-enroll na sa MAPSA Schools near you. Dahil sa MAPSA, edukasyong may puso, may pananampalataya at may kalidad. Dahil sa MAPSA, sama-samang naguhubog ng kinabukasang makadiyos at makatao. Mag-enroll na! Para sa mga katanungan, tumawag sa MAPSA Office 8564-3712 or mag-email sa support@mapsa.edu.ph. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Maria, kapag-desisyon na kami ng mama mo at ng pamilya Zulueta. Ikakasal ka kay George after ng med school mo. Anak, magandang balita to. George is a good guy. Para to sa kinabukasan niyo at ng pamilya natin. Ma, I met him once. I barely even know the guy. Pa, please, hindi ko po kayang gawin yan. Anak, you have a lot of time to get to know each other.
Ginagawa lang namin to para sa kabubuti mo. Hindi mo pa naiintindihan ngayon, pero soon, you'll thank us. Sorry po. Papahinga po muna ako. I think I'm getting sick. Maria, our decision is final. Wala ka nang magagawa. Sir, sorry to bother you po. May iniwan lang pong notes ni Ma'am Maria, right? Ma, Pa, I never intended to hurt you or to be ungrateful to you. I just really wanted to be heard. But don't worry, hindi ko na pagpipilit yung pangarap ko. I'll run the hospital just like you wanted. Pero sa isang kondisyon. Huwag niyo po akong piliting magpakasal kay George o sa kahit sino man. If you can't respect that, iiwanan ko po ang lahat para pumasok sa kumbento. Nonsense. Sir, tumawag din po pala yung yaya niyo. Naglayas na daw po si Ma'am Maria. Ano? Anong nag-less? Hindi na rin po namin siya makontak. Ano pang ginagawa mo dito ngayon? Hanapin mo na siya ngayon din. Ma, I'm sorry for the ambiguous. Lord, alam ko naman po mahirap talagang tahakin ang bukasyon na to. Pero ba't po ganun? Ba't ang hina-hina ko? Bakit ang duwag-duwag ko? Mas natatakot pa akong masaktan ng parents ko kaysa sa tumagon sa tawag niyo. Lord, sana po mapatawad niyo ako dahil hindi ako naging kasing tapang ni Sister Jane. Doktora Maria, tara po, lunch na po tayo. Sure, sige, sunod ako. I'll just finish some of these paperworks. Tama sila, Mama. I feel fulfilled sa pagpapatakbo ng ospital na to. Pero, bakit parang kulang pa rin? So, may bala ka ba for tomorrow? You know I can miss out on your 40th birthday. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakakasagot ang tinatawag ng Diyos. Minsan, kailangan din natin ng mas mahabang panahon para pag-isipan ito. Tama nga si Sister Jane. Hindi pa huli ang lahat. Kalain mo yun. It took me 15 years to have the courage para iwanan ang lahat. Para tumugon sa tawag ng Diyos. Ang Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasain. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala ng mga iiman na. Sister! Sister, dahan lang. Tulungan niyo. Sister Jane? Sister Jane, nagmimili ba ako? Ayusin na po kayo, sister. Pinakabahan niyo kami. Okay lang ako, sister. Medyo nahihilo lang. Sabi ko naman po sa inyo, ito kayo nagpapalipas ng gutom. Sama po yan para sa pangsugan niya. Talaga, doktor na doktor ka pa rin talaga. Kita mo na, walang aksidente para sa case. Sa ganitong paraan ka pa rin na gusto mo makatulog sa'yo daw. Sister, hindi mo naman kailangan sayangan ng mga naging karanasan. Tama ka nga po, Sister Jean. Baka magamit pa po ang biyaya nito para makatulong sa iba. Panginoon, alam niyo po, kala ko po talaga huli na ang lahat. Pero paulit-ulit niyo pong pinapaalala na hindi ko kailangan maging matapang o kaya malakas sa lahat ng oras. Na sa paghihintay at pagtitiwala, mas naiintindihan ko po yung tunay niyong plano para sa akin. Kaya maraming salamat po. Dahil kahit hindi na ako si Doktora Silvestre na kilala ng lahat, ako naman ngayon si Sister Maria na naglilingkod sa mga medical missions dahil po sa paggabay niyo. Vox Konsolasyon. Tinig ng pag-asa. Lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13.
Grabe ka panalig, Angela. Sobrang nakaka-touch yung kwento na meron tayo ngayon. At talaga at the same time, sobrang nakaka-inspire din na talaga namang ang dami nating mga aral na natutunan mula dito sa kwento. Pero kapanalig, Angela, hindi ko maipagkakaila na may mga pagkakataon na nalulungkot ako sa kwento kung ano yung pinagdadaanan ng karakter natin. Kasi kumbaga para siyang ipinipilit sa isang pangarap na hindi siya tunay na magiging masaya. Kasi iba yung kagustuhan niya, kumbaga may calling siya at yun yung parang gusto niyang tuparin para tunay siyang maging masaya. Pero habang nagpo-progreso yung kwento, kapanalig, Angela, dito ko mas na-realize yung mensahe na ipinaparating sa atin. Na yung mga balakid pala natin na pinagdadaanan, mga problema sa pag-abot ng pangarap natin ay hindi rason para tumigil tayo at ipagtigil natin yung pag-abot ng mga pangarap na yon, kundi rason para magpatuloy at paghubugin yung ating mga pagkatao. Kasi dito pala sa mga pagkakataon na to, dito natin mas nahahanap yung growth. Dito natin mas nabibuild up kung paano tayo mas magiging malakas bilang tao. Nang sa gayon, mas magkaroon tayo ng karapatan na abutin yung mga pangarap natin. Kung mapapansin natin, kapanalig, Angela, sobrang daming tao ang puno ng pangarap. At halos yung iba sa kanila ay nakamtan na iyon, naging successful na. Pero kung titignan natin sa proseso ng pag-abot na yon, hindi rin naging madali sa kanila. May mga pagkakataon din na pinagdadaanan sila na talagang humubog ng kanilang pagkatao. Kaya sana gamitin natin yung mga problema or pinagdadaanan natin bilang isang stepping stone para magkaroon tayo ng lakas ng loob, bukas na isip at malakas na pagmamahal sa puso para abutin yung ating mga pangarap. At mula dito, kapanalig, Angela, isa pang puntos na gusto kong bigyan ng diin sa mensahe ng kwento natin ngayon kung paano gumagabay si Mama Mary at si Lord sa ating karakter. Kumbaga, yung calling na ibinigay sa kanya parang sinasabi na balang araw makakamtan ito. Kailangan mo lang maging matapang at kailangan mo lang maging patient dahil balang araw sa ipagkakaloob ng Diyos ay makakamtan niya ito. Ayun, kapanalig, Angelo, nakakatuwa kasi yung gusto ko lang din bigyang diin yung kay Mama Mary, na yung pagdadasal din ni Maria, na mas nanaig pa rin kung ano yung nasa puso niya at yung bokasyon niya, which is yun yung pagsilbihan yung Panginoon. Totoo. At dun pa lang nakita natin na talagang importante kung ano ba yung nilalaman ng puso natin, kung ano ba yung mga gusto po nating gawin. Kumbaga, we need to surrender ourselves to God. Totoo. Kumbaga, may fear, may doubt, talagang may takot po at pangamba. Pero kapag binigay po natin sa Diyos, let go and let God, mas nananaig sa puso natin kung ano ba talaga yung mga bagay na sa tingin natin ay para sa atin. Totoo. At kapanalig, Angela, naalala ko rin dahil sa episode natin ngayon yung verse mula sa Biblia na nabasa ko na Isaiah 60:22. Now, when the timing is right, I, the Lord, will make it happen. Sa tamang pagkakataon, yung mga pangarap mula sa puso natin, darating at darating yung tamang panahon na makakamtan natin ito. At kagaya sa sinasabi ng kwento, huwag tayong maging mainip kasi balang araw makakamtan natin ito, kailangan lang natin maging mapagpasalamat at magtiwala sa Diyos. Ayan, kaya mga kapanalig, gamitin po natin ang oportunidad na ito para pasalamatan ang Diyos at si Mama Mary na laging gumagabay sa atin, na hinuhubog yung ating pagkatao para maging karapat-dapat at maabot natin ang lahat ng ating mga pangarap. At mga kapanalig, para sa ating maikling patalastas, maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Muli, mga kapanalig, magbabalik po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13.
Ayan, Kapanalig Angelo, medyo nabitin ako dun sa pag-uusap natin. At dun pa lang gusto ko nang tanungin kung ano ba yung mga part kanina sa kwento na pinaka nakarelate ka. Siguro, Kapanalig Angela, gusto ko munang purihin yung kwento natin ngayong hapon na talaga namang ang daming mensahe at mga aral na mapupulot tayo mula dito. Pero, Kapanalig Angela, para sagutin yung katanungan mo, siguro sobra akong nakarelate kung paano nakamit ni Maria yung matagal niya ng pinapangarap. Kapanalig Angela, bata pa lang ako, sobra akong na-inspire sa pagsasalita mula sa impluwensya ng mga guru ko or yung kahit na mga napapanood ko na nagsasalita sa stage kapag graduation. Doon ko na-realize na sobrang makapangyarihan ng salita para makapagbigay tayo ng inspirasyon at pagbabago sa mga kapwa natin. Kaya bata pa lang ako, sabi ko, gusto ko na bahalang araw makakapagsalita ako, na makakapagbigay ako ng pagbabago sa mga tao na makakarinig ng mensahe na nais kong marating. Pero Kapanalig Angela, dumating ako sa punto na sobra akong lumaki na mahiyain. Kumbaga, hindi ako nabigyan ng oportunidad na i-grab yung mga opportunity kasi sobra akong nahihiya. Kumbaga, hindi sapat yung lakas ng loob ko para magsalita sa maraming tao. At siguro, iyon yung rason kung bakit hindi ko na natupad yung pangarap na yon. Pero, Kapanalig Angela, totoo nga, no, na God works in mysterious ways. Kasi dahil sa radio drama episode natin ngayon, dito ko na-realize na nakamit ko na pala yung pangarap na yon. Na isa na tayong mga kapanalig na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kapanalig na nakikinig. At sobrang nakakataba ng puso at nakakasaya na yung simpleng pangarap lang nung isang batang ako, natupad niya na. Kaya sa batang ako, sana proud ka sa akin sa lahat ng narating mo kasi ngayon yung pinapangarap mo lang dati, nagagawa mo na ngayon. At syempre gusto ko ring magpasalamat sa Diyos kasi ginawa niya itong posible. Ginawa niya itong oportunidad na ito para makapagbahagi tayo ng mga kwento at the same time tuparin yung isang pangarap ng bata na nakahangarap lang. Kaya Lord, maraming salamat po. At mula dito, Kapanalig Angela, syempre gusto ko rin tanungin kung saan ka pinaka nakarelate sa ating radio drama episode ngayon. Ayan mga nagiging emotional tayo dito. At grabe talaga yung last episode natin. Nakakatuwang marinig kasi yung ikaw, bata ka pa lang, alam mo na yung gusto mo. At dun sa tanong na yun, ang dami kong na-flashback nung pagkabata ko rin. Siguro aralin na lang natin or balikan natin yung senior high ako. Nag-apply ako sa State University kaso hindi ako pumasa. Parang pinag-pray ko din yon kay Lord na sana makapasa ako kasi ang hirap mag-aral sa private university. At dun pa lang nung nakita ko yung resulta, sabi ko ay hindi ako nakapasa. So magbabayad ako sa private university. So wala akong choice. Pero dun ko na-realize na rejection is redirection. Na parang ibibigay talaga ni Lord sa tamang timeline mo kung ano yung para sa'yo. At dun mo makikita na God really works in mysterious ways tulad nung sinabi mo kanina. At nakakatuwa kasi yung mga pangarap natin nung bata tayo natupad na natin at nakakapagsalita tayo ngayon dito sa Vox Consolacion. At yun lang, Kapanalig Angelo. Grabe. So mga kapanalig, parang isa po kaming testament na yung mga pangarap natin sa buhay bahalang araw matutupad natin. Kailangan lang natin magtiwala sa Diyos at sa ating mga sarili kasi sa tamang pagkakataon mangyayari po itong lahat. Ngayon naman, at dahil nakapagbahagi na tayo, Kapanalig Angela, gusto ko namang marinig ang ilang boses ng ating mga kapanalig dito sa KKK. Kapanalig, kabataan ay may kaalaman. Sa gitna ng unos at bigat ng mga pasakit, may mga pusong sa pananampalataya'y pilit na kumakapit. Sa bawat dasal, may panibagong pag-asa. Sa bawat butil ng rosaryong hawak ng mahigpit, may mga kaginhawaang ating makakamit. Ngayon, tunghayan natin ang mga kwento ng debosyon at pananalig na nagbibigay liwanag sa bawat dalang. Before, I used to question God na tuwing may problem ako, na first question ko itatanong sa Kanya, bakit ako? Bakit sa akin nangyayari to, Lord? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit sa akin pa? That's the first thing I would ask to God. Na para bang hindi ako naniniwala sa presensya niya, na hindi ko nararamdaman yung pananampalataya ko sa Kanya. But as I recognize Him, ang sabihin ko na lang sa Kanya is, Lord, Ikaw na lang ang bahala. Kasi nakita ko na rin na hindi naman tayo bibigyan ng kung ano mang pagsubok o problema na walang solusyon.
bibigyan niya tayo ng mga mabibigat na problema, hindi para sa pahirapan tayo. It is for us to grow and to know more dito sa mundo natin. When you surrender yourself sa kay Lord, ibang pakiramdam na yun na all the burdens in your heart, yung kabigatan na nararamdaman natin sa tuwing may problema tayo, after you pray and communicate with Him, gagaan yun lahat. It would ease up your feeling. Lagi ko ang sinasabi, if things are out of your control, surrender all things to Him. Alam nyo, sa mga kabataan ngayon, at sa kagaya kong kabataan, hindi ko inisip na huminto. Hindi ko inisip na itigil ang plano ni Lord o ang plano ni Jesus Christ. Kasi naniniwala ako na kung kakapit din tayo kay Mama Mary, mas lalong titibay yung ating pananampalataya, mas lalo tayong mahuhubog at hindi natin susukuan ang mga pagsubok na ito. Kung ating tatandaan, maraming pagsubok ang dumaan sa ating buhay. Simula nang tayo pinanganak hanggang sa ngayon o sa kasalukuyan na ating tinatahak. Maraming mga pagsubok. Ngunit kung tayo'y laging magtitiwala at maniniwala sa Kanya, alam natin na kaya natin ito kasi nandyan siya sa ating tabi. At naniniwala din ako na si Mama Mary ang isa sa pinakamagandang daan sa lahat ng kadiliman. Kasi naniniwala ako na ang tala sa karagatan ay si Mama Mary. At isa sa aking pinipintakasing birhen ay ang Medalya Milagrosa. Ang Medalya Milagrosa ay nagsisilbing paalala sa atin na ang mga rayos ng kanyang kamay ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan na tatahakin natin sa buhay. Kaya bilang kabataan o bilang isang tao na nawawalan ng pag-asa, maniwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at manalig tayo sa Birheng Maria. Iyan, Kapanalig Angela, ang dami nating natutunan mula sa binahagi ng ating mga kapanalig at tunay nga na nakaka-inspire ang mga ito. Ayan, basahin naman natin yung mga kapanalig na nag-send sa ating text line. Good afternoon po. Pwede pong pakigreet po yung kumpare ko na si Placido Mag-Alasi ng happy birthday ngayong araw, May 30. Galing po to kay kumparing Luis Santos niya ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community Mandaluyong, Salt Makati, St. Francis of Assisi Parish Mandaluyong at Overflow Retreat Batch 16. Salamat po. God bless po. Ayan, happy birthday po kay Placido Mag-Alasin po. Happy birthday po. Sana po ay mag-enjoy po kayong ngayong araw. Ayan, happy birthday po. Ayan, ngayon naman Kapanalig Angela, grabe, sobrang dami na nating napag-usapan ngayong hapon. Pero parang gusto kong mas palalimin yung ating topic at magbigay tayo ng panibagong perspektibo sa paksa na tinatalakay natin ngayong araw. Kaya naman Kapanalig Angela, hindi na ako makapag-intay pa, gusto ko na siyang i-welcome. Welcome po sa Radyo Veritas, Sister Joy. Magandang tanghali po, si Kapanalig Sister Marijoy Torres OSA po, kasapi mula sa Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation at kasulukuyang National Vocation Directress. Magandang tanghali po, Kapanalig Sister Joy. Sister Joy, kamusta naman po kayo? And welcome po dito sa Radyo Veritas. Magandang hapon at salamat din sa pag-invite. I'm happy to be here na makasama kayo. Yan, kami rin po, sister. Yan, sister, para po sa ating unang katanungan ngayong hapon, mula po sa ating radio drama episode na pinanood ngayon, ano po yung isa na dapat nating bigyan ng puntos at isang mensahe na dapat nating pag-usapan ngayong hapon? Una siguro yung pangarap. No? Yung pangarap niya ni Maria na magmadre, pero iba yung pangarap ng mga magulang niya sa kanya. And then yung second, yung kanina ko pa ito naririnig yung timing ni Lord. Kasi I do believe that God has His own timing. Diba? Minsan kasi iba-iba tayo talaga ng pacing sa buhay. Pagka kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, minsan gusto natin agad-agad sana ganun din tayo eh. But God is giving us these different experiences in order for us to grow, in order for us to be equipped para mas maging ready tayo. Nakakatuwa, Kapanalig, kasi nakita natin na talagang si God may plan for greater things para sa atin. At dun po, Kapanalig, gusto ko pong itanong din, Sister Joy, kung kailan po nagsimula na naramdaman nyo yung calling ni Lord? Actually, ako, yung sa story, no, pangarap ni Maria magmadre. Ako, I never thought that I will become a sister. Hindi ko siya pangarap, pero ito yung gusto ng Diyos para sa akin. I only remember na bata pa lang ako, ninadala na ako ng mami ko sa simbahan. Sinasama ako ng lolo ko sa Catholic Charismatic Community. Nag-aral ako sa isang La Consolacion School, sister school sa Bulacan, Bulacan. And I love praying. I love attending the Mass, yung First Friday Mass.
hindi ko alam na yung pala ay unti-unti ng sign na ito yung gusto kong buhay in the future. And at the same time, after ko mag-aral sa State University, I work again sa isang school namin, Assumpta Academy, as a guidance facilitator during that time. Merong madre na daan ng daan sa labas ng opisina. And I was thinking, bakit kaya dumadaan si sister? Ano kayang kasalanan ko? O ano kayang problema ko? But there is always something in me na, ba't parang may kirot? Parang na-attract ako in that kind of life. And so after that, I entered the convent. Pagpasok ng kumbento, hindi ko naman agad masasabi na para dito talaga ako. Kasi there are different stages, different processes. Masasabi ko na para dito talaga ako kasi I feel at peace. No matter how difficult life is. Mas dito ko nakita yung katuturan, no? Yung kahulugan ng buhay ko bilang tao. Bali, Sister Joy, sobrang nakakatawa po na kumbaga hindi nyo po kagad ito ginusto, pero sa timing po ng Panginoon, dito niya din po pinatungo yung landas nyo. At ngayon po ay may oportunidad na kayo na makatulong po ng mga tao base po sa bokasyon ng pagkakaroon ng kaalaman sa bilang isang madre. At ngayon po, bago pa natin mas palalimin ang ating usapan ngayong hapon, magkakaroon po muna tayo ng maikling patalastas. Muli, mga kapanalig, magbabalik po ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Kung kayo ay may padala sa Luzon, Visayas o Mindanao ba, dito na kayo sa subok na sa JRS Express kayo ang bida. Kahit kailan maaasahan, kahit saan makakarating, big or small, we have it everything. JRS Express, basta sa padala, JRS Express na. Ang kabanalan ng Santissima Trinidad. Ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kabanalan ng Santissima Trinidad tuwing unang linggo pagkatapos ng Pentecostes upang bigyang pugay ang ating walang hanggang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Inaalala natin ang Diyos Ama bilang ating manlilikha, ang Anak bilang tagapagligtas at ang Espiritu Santo bilang tagapagbigay ng ginhawa. Ang selebrasyon ay sinimula ni Pope Gregory IX sa mga simbahan noong ika-4 na siglo, nakasaad sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 28, Talata 18 hanggang 20. Humayo at ituro ang mga aral ng Diyos sa lahat ng bansa at binyagan ang sangkatauhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapanalig, ngayong linggo, ika-31 ng Mayo, kaysa tayong lahat sa pagdiriwang ng simbahan sa kapistahan ng kabanalan ng Santissima Trinidad o ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13. Nakikinig kayo sa Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus Hour Season 13. Dito lamang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Ayan, Sister Joy, sobrang nakaka-inspire po yung mga nabahagi nyo kanina sa amin at parang sobrang nakakatulong po sa amin para magpatuloy kasi kumbaga po parang inaalaw po talaga tayo ng Panginoon na mapunta kung saan niya po tayo pinapangarap mapunta. At mula po dito, kapanalig, Sister Joy, na pag-usapan po natin kung paano inaalaw ng Diyos yung timing niya na mapunta tayo dun sa pinapangarap niya. Para naman po sa katanungan namin ngayong hapon, ano po yung isa sa mga bagay na patuloy nyo pa rin pong pinapangarap sa katayuan nyo po ngayon? Actually, para sa akin, natupad ko na kasi yung gusto ko talaga, no? Yung maging guidance counselor, maging advocate ng mental health. Para sa akin, yung pangarap ko hindi na para sa akin. Para na sa lahat ng kabataan,
na dumadanas ng confusion sa buhay, dumadanas ng mental health issues, yung bang mga lost na hindi nila alam ano ba talaga yung gusto ko para sa buhay. Yung pangarap ko na sana one day makita nila talaga kung ano yung purpose ng buhay nila. Kasi I do believe na kapag natagpuan natin yung purpose ng buhay natin, yun na yun eh. No, parang worth it. Nandun na lahat. Kaya sana yung pangarap ko na matupad din ng mga kabataan, yung mga pangarap nila, makita nila kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. Ayun, Sister Joy, gusto ko lang din po tanungin since yung calling po is sobrang laking bagay at hindi po lahat ng tao na tinatawag ay nakikinig o sumasagot sa kanya. Paano po ba natin malalaman na kapag para po talaga sa atin yung calling na yun? Ano po siguro yung rason? Kasi minsan po may takot may pangamba kasi malaking responsibilidad po yung paglilingkod sa kanya. So ano po kaya yung mga mensahe o kaya dapat po nating gawin para tumugon po sa calling po na yun? Totoo na nakakatakot na pumasok sa kumbento kasi hindi nyo atin alam kung ano yung aabutan natin doon, ano yung dadatnan natin. Pero siguro yung tiwala lang talaga sa Diyos. Kasi I do believe that if God wants you to be here, He will sustain you. Kahit anong pagsubok, kahit anong hirap. Kasi a lot of challenges pagpasok sa kumbento. 'Di ba nasanay tayo sa buhay natin sa labas. Tapos pagpasok dito transition, may mga bagay na i-let go tayo, family, no, yung material things. So it's really challenging. Pero God will really sustain. And only God and you can tell that you are really belong to this kind of life. Hindi siya pwedeng sabihin na sabi kasi ni sister, sabi kasi ni ganito, magmamadre daw ako. Ikaw lang yung makakaalam nun. Si Lord lang at ikaw. Sobrang na-touch ako, sister, kasi kumbaga grabe po yung pagtupad ng pangarap. Sobrang connection po pala ito ng ating mga sarili at ng Diyos. At nakakatawa po na parang sinasabi nyo na sa tamang pagkakataon po na iaalaw ng Diyos na matupad natin yung mga pangarap natin, tunay po natin itong makakamtan. Kailangan po natin siyang pakinggan at kailangan lang po nating unawaan yung ating mga sarili. Kasi kapag po nakamtan na natin ito, parang kumbaga wala na pong magiging problema o hahadlang sa pagtupad ng ating mga pangarap kasi nagkasundo po yung pananampalataya natin, yung mga pangarap natin para sa sarili natin at yung sinasabi po ng Diyos para sa atin. At mula po dito, kapanalig, Sister Joy, ano po yung isa sa mga mensahe na nais nyo pong iwanan para sa ating mga kapanalig po na nakikinig ngayon, lalo na po sa mga kapanalig natin na may calling o inspired po para maging isang madre? Salamat Una, salamat sa pag-invite sa akin dito. Yung message ko para sa mga kabataan, sa mga kapanalig na hinahanap kung ano yung bokasyon na para sa kanila. First thing is you pray. Ask the Lord. Kasi for sure God will show you the way. No? At mahirap kasi kung hindi natin tinatanong si Lord. Tanungin natin si Lord kung ano yung plano niya talaga para sa atin. And second, don't be afraid. You will never know your vocation unless you try. Nakakatakot, 'di ba? Pero you will never really know unless you try the vocation. You will see the vocation and trust God. Ayun, maraming salamat po, Sister Joy. Grabe po yung mga natutunan po namin sa inyo na sobrang halaga po talaga na dapat alam po natin kung ano ba talaga yung mga sinisigaw ng puso natin. Lalong-lalo na yung bokasyon po natin. Ayan, maraming salamat po, Sister Joy, sa pagbabahagi po dito sa Radyo Veritas. Ayan mga kapanalig, makikita natin kung gaano ka-importante na alam natin kung ano ba yung mga bagay na gusto natin at lalong-lalo na yung timeline ni Lord para sa atin. At doon palang kapanalig, Angelo, gusto kong tanungin kung ano ba yung mga natutunan mo kay Sister Joy sa mga nabanggit niya kanina. Unang-una, kapanalig, Angela, sobra akong na-inspire sa kwento ni Sister Joy. Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay at masasabi natin na hindi ito yung una niyang plano. Pero kagaya nung sinabi niya, hindi iyon nagmamatter Ang nagmamatter kung ano yung plano ng Diyos para sa'yo. At sa mga pagkakataon na to, kailangan nating magtiwala.
para maabot natin yung mga pangarap na yon. Sa mahabang proseso ng pag-abot natin ng mga pangarap, Kapanhalig Angela, sigurado ako marami tayong pagtataanan. Pero sobra akong na-inspire sa sinabi ni Sister Joy na kailangan lang natin magtiwala. Siguro una, magtiwala sa ating mga sarili na hindi natin ina-underestimate yung mga pinagdadaanan natin, na alam natin kung paano ito alagaan, alam natin kung paano ito maintindihan. At siguro, pangalawa, Kapanhalig Angela, tiwala sa sitwasyon, na huwag natin tignan yung mga pinagdadaanan natin bilang isang negatibong bagay, kundi isang oportunidad para mas matutunan natin kilalanin at pagtibay yung ating sarili. At huli, siguro tiwala sa Diyos, na kasi ang dami nating maaaring pagdaanan pero sigurado ako na kapag nahihirapan tayo sa buhay, walang-wala yan kapag binigay natin yung buong pusong pagmamahal at pagtitiwala natin sa Diyos. At sigurado ako na kahit ano pa man yung pagdaanan natin, kapag si Lord yung kasama natin sa pagpapatuloy sa pag-abot ng ating mga pangarap, siguradong maaabot natin ito. At mula dito, Kapanhalig Angela, syempre gusto ko ring tanungin kung ano naman talaga yung pinakatumatak sa'yo mula sa mga nabahagi ni Sister Joy. Siguro ako, yung pinakatumatak sa akin is yung pagtitiwala niya kay Lord. At yung paniniwala na niya, yung timeline ni Lord talaga, is yun yung nakakabuti. Kumbaga, let go and let God. We need to surrender ourselves na para bang may doubt, may takot. Pero, hindi kasi yun yung magiging hadlang para abutin natin yung pangarap natin. At siguro gusto ko ding bigyang importansya na maybe the path is harder right now, pero the calling is higher. Kumbaga nararanasan natin yung mga experiences, situation kasi mahirap yun. Pero alam natin na may plano at plano si Lord para sa atin. Kaya naman ngayon, Kapanhalig Angela, gusto kong gamitin natin ang oportunidad na ito para kausapin ang ating mga kapanalig dito sa Halika Kapanalig. Kapanalig, kamusta ka? Gusto kong sabihin na sobrang proud ako sa'yo. Alam ko sa pagkakataon na to, minsan nagdududa ka kung tunay nga bang makakarating ka sa lahat ng pinapangarap mo sa buhay. Pero sa pagkakataon na to, kailangan mo nang alisin yung pagdududa na yon. Kailangan mong magtiwala sa Panginoon at sa sarili mo na sa lahat ng pagkakataon na to ay malalagpasan mo at maaabot mo ang iyong pangarap. Oo, sa proseso, hindi madali. Marami kang pagdadaanan, pero sana huwag kang mapagod. Sana palagi mong makita yung rason para magpatuloy. Kasi kahit gaano pa man kahirap at gaano pa man kalayo yung pangarap na gusto mong abutin, sa tamang pagkakataon na ipagkakaloob ng Diyos, sigurado akong makakarating ka. Kapanhalig, alam kong maraming bagay ang gusto mong makamit. Mga bagay na sa tingin mo ay dapat para sa iyo. Pero lagi mong tandaan na ang Diyos ay may plano para sa iyo. Sundin mo ang tinitibok ng puso mo, kung ano man ang sinisigaw ng puso mo, dahil ibibigay sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na dapat mong makamit sa tamang panahon. Kapanhalig, magpatuloy ka. Ayan mga kapanalig, susunod po ang Bible Study on Air, yaman ng salita ni Reverend Father Joel Camaya, SDB. Ayan mga kapanalig, bago po natin isara ang pahina natin ng Vox Consolasyon, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng tao na sumusuporta at nagbibigay ng posibilidad na mangyari ito. Unang-una po sa aming mga professors, Doc A and Doc Ken, sa aming school, La Consolacion University, Philippines, sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Veritas, maraming salamat po sa oportunidad, sa mga kapanalig namin na patuloy na sumusuporta at patuloy na nagmamahal sa amin. At higit po sa lahat sa Diyos na palagi kaming minamahal at ginagabayan. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang Vox Consolasyon Season 13. Maraming salamat po mga kapanalig sa walang sawang suporta at pakikinig po sa amin. Tunay nga po na nakapagbigay po kami ng magandang episodes po sa inyo at sana po natutunan po kayo at may mga aral at inspirasyon po na nakuha kayo. At dahil po dyan, bigyan din po nating pagkilala yung susunod na university, ang WCC Aeronautical and Technological College, North Manila.
Manila. Abangan po natin sila ngayong darating na Sabado. Ayan, at sa huling pagkakataon, mga kapanalig, ako ang inyong kapanalig Angelo. At sa boses ng bawat isa, ako ay saludo. At ako naman ang inyong kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ito ang Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan. Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan, at para sa kabataan. Mula sa Malolos may nagbabalik, mga kabataang puno ng saya, pananampalataya, at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela. Tuwing Sabado ng Mayo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Vox Konsolasyon, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web.